For the past weeks, at ang focus ng ating pag-aaral ay nasa sa pag-interpret ng epistolary literature. Ngayon naman, sa ating pong lesson ngayon, pag-aaralan po naman natin ang pag-interpret ng narratives. Okay? Interpreting narratives. So, sa pauna, nais kong magbigay sa inyo ng isang exercise, no, for you to do. Nais kong basahin nyo ang Matthew chapter 2 verses 1 to 12. At isulat nyo, no, yung inyong general impression at yung inyong interpretation sa passage na ito. Okay? Marahil maganda isulat nyo kung paano nyo didiskartehan. How would you go about interpreting this passage of Scripture? Perhaps if you are in a group, this may be your point of discussion. Hit the pause button, no? At inyo pong pag-usapan ito, basahin at pag-usapan ito. And then later on, sa second part, no, sa second segment nitong lesson po na ito, pag-aaralan po natin, no, itong case study na ito. Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Now, what's a narrative? Yun ang unang-una nating tatalakayin. No. A narrative, simply put, is a story. It does not necessarily imply fiction. Siguro sa mga mahilig magbasa ng mga aklat, marahil may mga nababasa kayong mga nobela na hindi totoo. Ang tawag dyan fiction. So bagamat ang fiction ay napapailalim sa genre ng narratives, ibahin niyo po itong mga aklat sa Biblia. Huwag po nating akalain na mga fiction itong mga storya dito. The stories related in Scripture are often historic events. Of course, unless otherwise noted. Hindi ho ba sa mga pagtuturo ni Jesus Christ, gumagamit siya ng mga parables, mga storya na hindi naman totoo. But it is given simply for a lesson. So, iyan po, alamin po natin, no, na much of the stories in Scripture are historically accurate, na mga narratives o pagsasalaysay. Tulad ng nais kong magbigay ng ilang mga examples, no, na that has a relation to our faith. Kaya po na ididiin to, may mga tao, no, na siyang nagsasabi, yung mga kaganapan sa Biblia hindi totoo yan, no? O di kaya they would say, these are allegories, these are more symbolic. Pero may bearing po sa ating pananampalataya kung ating sasabihin na hindi totoo itong mga kaganapan na ito. For instance, yung creation account, no? Hindi po yan poetry. Yan ay summation ng paglikha ng ating Panginoon sa buong sangkalikasan. You know, this is an account of the creation, no, of God doon sa buong sanlibutan. Isama na rin natin dyan, no, yung creation ni Adam at saka ni Eve, yung paglikha ng Diyos kay Adam at saka kay Eve. Si Adam at saka si Eve ay mga totoong characters, totoong event ang siyang nangyari, no, doon sa Garden of Eden. Totoong mga characters sila. Hindi po yan kwentong kutsero o kwentong barbero, no? These are real events, no? Dahil po siguro sa siyensya, no, may mga nagsasabi na tayo ay hindi likha ng Diyos, bagkus tayo ay resulta lamang ng evolution, no, o ng spontaneous generation. So, pinapasinungalingan ang historical accuracy ng creation o ni Adam at saka ni Eve. Just imagine kapag pinaniwalaan natin yan,
may epekto yan sa ating pananampalataya. Hindi ho ba? So we identify this clearly as historical narratives. Jonah, in the belly of the fish, nilamon siya ng isang isda. Well, bagamat mahirap paniwalaan, this is a miracle. Hindi ho ba? Ito ay hindi nangyayari commonly, no? Subalit, mapapansin natin na mismong si Jesus Christ validated the historical accuracy of this. At ginamit niya as a type ng kanyang death and resurrection. So he validated the historical accuracy of this story. Hindi po ba? Narariyan din ang virgin birth ni Jesus Christ. Again, it is the virgin birth, the miracle of the virgin birth, that preserved his sinlessness and his deity while he became flesh or human. So kung hindi totoong nangyari ito, again, malaki ang impact sa ating pananampalataya. And ito pong momentous event na ito, the resurrection of Jesus Christ. Just imagine kung hindi totoo ang kaganapan. Dito nakasalalay ang ating kaligtasan. So, these are what we would call as historical events. Mga sample lang po yan ng mga kwento dito po sa Biblia. Now, the wonderful thing is about the Bible is that Old and New Testaments, no, doon po sa Biblia, ay puno ng mga kwento. Everyone enjoys a good story. Buti na lang po, no, may mga kwento. Kung hindi, ang Biblia lalabas na parang dry, a dry theological book. Narratives or telling stories is a good way of teaching God's principles. Hindi po ba? Kaya nagkakaroon ng kulay ang Biblia kapag pinag-aaralan natin itong mga kwento na ito. Let's look at the features of a biblical story. Kapag tayo nag-i-interpret ng isang given passage of Scripture or a given narrative, all the hermeneutical principles na ating napag-aralan, tulad ng literary context, historical context, no? The principle of the original language, lahat yan ay taken into consideration. Mahalaga po yan, no? Subalit, may mga specific features o unique features ang mga narratives. At kailangan makonsider po natin itong mga peculiar features na ito sa narratives. Tulad po nito, una-una, kailangan natin i-consider ang mga characters. Di ba sa storya, may mga bida at may kontrabida. At meron ding mga extra. Ito yung mga incidental characters. Hindi po ba? So, sino yon? Sino ang mga characters doon sa storya na ating binabasa? And again, we have to take note of them. At ano yung role nila doon sa storya na yon? Meron rin pong nagkukwento, yung mismong author ng aklat na ating pinag-aaralan. May narration na siyang binibigay niya. No, one interesting passage, no, is John chapter 3 verse 16. Hindi po ba? Yan po ay pinaka famous passage of Scripture. Here is a question. Yan ba ay words ni Jesus Christ? There are times na yan ay naka-red letter, nakasulat sa red, indicating that these are the words of Jesus Christ. But are they? Tunghayan natin. A closer look would make us realize na ito ay hindi statement ni Jesus Christ, bagkus ito yung statement ng narrator. Sinasabi niya, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ito ay narration ni Juan
na siyang nagsasalaysay ng storya. Sa particular story, meron ring tinatawag na dialogue o yung sagutan ng mga characters. At narariyan din yung tinatawag na timeline. Hindi ho ba nag-change ang scenes? Dahil sa dahilang tayo ay mas bihasa tayo sa television. Sa television nag-change ang scene, hindi ba? Kung ito ay theater, there are times na bumababa yung kortina at may lalabas na marahil bata na may placard na scene 2, sinasabi niya. So, pinapaalam niya sa audience na nagbabago ang scene. Sa literatura, mapapansin natin na may mga time words o shifting of the scenes. Yung mga words na yan ang nag-i-indicate na nagbabago ang scene. For instance, sasabihin niya, matapos ang ilang oras, matapos ang ilang araw, so yan ang mga nag-i-indicate na nag-change o nagbabago ang scene. At alamin po natin, kapag may shifting ng scenes, yan yung transition sa panibagong section doon sa storya na iyon. So kung babalangkasin natin ang storya at gagawa tayo ng sequence of events, then we have to take note of the timeline. Okay? Now, having said this, mahalaga rin yung pag-aaral ng plot. Pag sinabing plot, yan yung progress ng storya, the progress of action. There has to be enough explanation for people to follow the progress of the story. Tingnan niyo itong diagram na ito, itong figure na ito. This is typical of any story. Meron tinatawag na ganyang curve. Nagsisimula ang storya sa pamamagitan ng parang may introduction. Ang tawag diyan ay background, Sinasabi niya ang simula ng storya, and then may conflict na siyang nangyayari doon sa storya. Mas nagiging interesting ang storya kapag may tension o may conflict. At ano yung rising action? Followed by the climax. Ano ang kanyang gagawin? Ano ang gagawin ng bida? Kapag ito telenovela, marahil sa susunod na episode, doon ipapaliwanag yung resolution, yung resolution doon sa conflict na iyon. Ano kaya ang gagawin ng ating bida? Abangan ang susunod na kabanata. Or something like that if this is televised, kung ito ay serye. So sa anumang storya at maging sa biblical stories, mapapansin natin na may ganitong pattern. May background, conflict, which leads to a rising action, and then a climax, what is going to happen, and then there is a resolution. Kapag nakita natin itong progress ng storya, mas makakatulong sa atin sa pag-unawa nung puntos nung manunulat doon sa kanyang binabanggit o kwento na storya. Which leads us to this important feature of a story, of a biblical story. Itong tension, tension to be resolved, or conflict to be resolved. Kung walang conflict, kung walang tension, walang interest at walang layunin ang storya. Kung ako po magkukwento sa inyo, for instance, sasabihin ko, yung kaibigan nating si Juan, nakita ko kahapon na pumunta sa isang sari-sari store, bandang 3:00 ng hapon, at bumili ng isang candy sa sari-sari store. Matapos ang ilang minuto,
bumalik siya sa kanyang bahay at doon umupo sa kanyang silya at nagpahinga. Now, kung ganito ang aking, yung trend ng aking kwento, na walang conflict, basta sinasalaysay ko lang ang mga nakikita ko, siguro kung hindi kayo antukin, pipigilan nyo ako sa aking pagsasalaysay. Hindi ba? At sasabihin, teka, ano bang puntos mo? Bakit mo kwento yan? Hindi ba? So, walang kalatoy-latoy ang storya kung walang conflict to be resolved. Kailangan may drama. Di ba? And likewise, ang Biblia, hindi lang basta-basta nagkukwento. May ganitong pattern, may ganitong plot, at may tension doon sa storya. At tension to be resolved. Di ba? So, we have to note that down. No? Yan po ay bahagi ng features ng biblical story. And what is most important in a biblical story yung main point. Understand this. Let me read this to you. No? The point of the story is what is ultimately theologically important. Do not get bogged down in details. O yan. There are times, in fact, sa maraming pagkakataon, no, sa mga sermons, there are times na sobrang dami ng detalye o mga napupunang mga bagay na hindi naman yon ang puntos ng storya. Kaya mas naguguluhan ang audience. No? Hindi niya malaman ano ba ang puntos nitong storya na to. So in a story, the main point is what is ultimately theologically important. Huwag sana mas-substitute yung main point ng mga supporting ideas. Now, having said all that, napakahalaga ng konteksto ng aklat. At ang context ng storya ang siyang nagbibigay sa atin din o tumutulong din sa atin na maunawaan natin ang puntos ng storya. So, napag-aralan natin before, no, na may mga circles of context. Mahalaga yung remote context. Ang remote context ay yung konteksto ng buong aklat. Each book of the Bible, is the context for the stories of the book. We must determine how that story fits into the scheme of the book and fulfills the author's purpose. So ang tawag po natin dito ay remote context o yung konteksto ng buong aklat. Now, here's an exercise. Afterwards, I would want you to hit the pause button. Pero let me give you this passage of scripture in the Gospel of John. John chapter 20, verses 30 to 31. At papapansin natin dito na ina-articulate ni Juan ang kanyang layunin sa pagsusulat ng Gospel of John. Sabi po niya, Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Oh, maliwanag po, di ba? Ang kanyang layunin sa pagsusulat. Hindi niya intensyon, no, na isulat lahat ng mga milagrong ginawa. Hindi yon ang layunin ng manunulat. Pero may mga pinili lang siyang ilan-ilan na mga signs, mga miraculous signs na siyang nagpapatotoo doon sa pagka-Diyos ni Jesus, that He is the Son of God. At sa ating pananampalataya sa Kanya, ang resulta nun magkaroon tayo ng buhay sa Kanyang pangalan. So, napakaliwanag, ina-articulate ni Juan ang kanyang layunin. Now, here's a question.
I would want you to think about. Kung pipili kayo ng isang passage of Scripture, for instance, magse-sermon kayo at pipili kayo ng isang passage of Scripture or binigyan kayo ng passage of Scripture. How does this relate to the overriding context of the book? Paano itong storya na ito, no, na inyong tinatalakay, nag-a-address nung main theme? How is this contributory to the fulfillment of the purpose of the writer? So mainam, no, na may minsan ang mga aklat, no, sinasaad ng manunulat ang kanyang layunin, tulad ni Juan. Very clear ang kanyang purpose statement. So this guides us in the understanding of the value stories. May connection ito doon sa overriding theme. Ang ating workshop, hindi ho ba, ay ibasahin at i-interpret ang Matthew chapter 2, verses 1 to 12. Ito pong visit of the Magi. Again, ito po ay ating i-connect doon sa kabuuang konteksto, the remote context. So, pag-aaralan natin ang buong Gospel of Matthew. At mapapansin natin, no, sa dahilang paulit-ulit na ginagamit niya ang mga terms na king, king, kingdom, at yung ideya ng pagka-Diyos ni Jesus. Ang overriding theme, ang tema na umaangat dito sa Gospel of Matthew is that Jesus Christ is the divine King of the Jews who came to establish His earthly kingdom. Hindi lang po siya ordinary human king, but He is also divine. At mahalaga na itong hari na to, makita natin yung kanyang pag-establish ng kanyang kaharian dito sa lupa. Nasaan ang kanyang kaharian? That may be a question na ating itatanong habang binabasa natin itong Gospel of Matthew. So once again, going back to the visit of the Magi, the story of this visit, how does this contribute, no, to addressing yung overriding theme at yung layunin ni ni Matthew, layunin ni Matthew na i-present si Jesus Christ bilang Diyos at bilang hari na may kaharian. So how does this contribute to the overriding theme? Okay? Each story in the book, as we have said, has adjacent stories that make up the immediate context. So may remote context o yung konteksto ng buong aklat. Mahalaga rin na unawain natin yung immediate context. So kung may storya tayong pinag-aaralan, saan ito napapaloob? Usually, ang mga storya ay pinagsasama-sama. Hindi dahil ito ay in sequence chronologically, pero ang sequence po niya ay logical. Mas logical ang sequence. In other words, sinasama-sama ang ilang mga storya dahil may common na idea siya. Merong pinupunteriya ang manunulat sa pagkasama-sama niya o pagkumpul-kumpul niya ng iba't ibang mga storya. So here's an exercise, an exercise that I would want you to do. Read Matthew chapter 24 and 25. Identify the stories contained in this section. Ano yung similarity nitong mga storya na ito? Ano yung kanyang pinupunteriya? Mapapansin niyo yan, no? Na habang binabasa niyo itong Matthew 24 and 25, mukhang meron siyang common theme na gumagabay dun sa section na ito. What are the stories?
what is the relationship of these stories with each other. So hit the pause button, and after you have discussed this, or after you have identified this, let's move on. Isa pang exercise, no? Itong Luke chapter 12, isang mahabang chapter from verses 1 all the way to verse 34. Oh, mahabang chapter po to. At habang binabasa natin itong chapter na ito, parang may mga mini sections, no? Mga teachings, mga sinasabi si Jesus Christ, mga storya na binabahagi, pero there is a common idea that stands out in this chapter. So what is the main idea in this teaching of Jesus Christ sa Luke chapter 12? At eto pa, something more practical. Kung kayo ay magpi-preach dito sa Luke chapter 12 at napansin nyo na itong ideya na ito stands out. Stands out. Ano ngayon ang magiging focus ng inyong sermon dito sa Luke chapter 12? Okay? So yan po yung tinatawag na immediate context. Titingnan natin ang mga storya na similar to each other. And that would enable us to understand the main point. So dito po sa sa item na ito tungkol sa context of a biblical story. It's so important for us to understand the remote context and the immediate context. At may puntos ang manunulat doon sa pagsusulat niya ng storya, sa kanyang remote context at sa immediate context niya. So what is that point in relationship with the various contexts? So seek to find the meaning of the narrative by considering itong mga contexts na ito. Napakahalaga, makakatulong po itong konteksto na ito, no? Yung pag-consider ng context doon sa pag-derive ng main point of the narrative. Do not be sidetracked by the details of the story which were meant to support the story. Minsan yung suporta siyang nagiging main point, no? At yung main point hindi nakukuha nung mangangaral o kaya nung yung nagbibigay ng sermon. So don't get sidetracked by the details. It should not replace the main point as the most important point of the message. Seek to understand how the point of the narrative contributes to the adjacent narratives and the message of the book. Okay? Now, ating pag-aaralin ngayon, no, sa susunod na section, ang Matthew chapter 2 verses 1 to 12. So, I hope you would come prepared, no, for this as I share with you my own discoveries, no, at yung pattern ng yung proseso ng pag-interpret nitong narratives na ito. I hope that you would be able to visualize kung paano ginagawa ang pag-interpret ng narratives.